Shabbat Shalom mga kapatiran na nag-observe ng pamamahinga araw ng Biyernes ngayon dito sa Assembly of Yahuwah Philippines. It's about 4:27 at shalom din po sa mga kapatiran na ibang araw ang inyong pamamahinga. Tuwing tayo'y namamahinga, kapatid sa oras na ito, meron tayong Torah reading. At sa ating Torah reading ngayon, nasa ano po tayo? Dahil Yeshayahu, Isaiah 13, mga kapatid, no? Yan po ang ating chapter ngayon. So, bago magbasa ang ating kapatid na Ron, mga kapatid, itong chapter 13 ng Yeshayahu, nasa malaking chunk of information ito mula chapter 13 hanggang sa chapter 27 verse 13. So, ganun po kalaki ang chunk of section. Okay? Chapter 13 hanggang sa chapter 27 verse 13. At ito po ang pinag-usapan of Yahuwah's judgment and favor for the world. So, ito po yung mga oracles. Ito po yung mga pronouncement ng judgment ng prophet, mga kapatid, laban sa maraming mga bansa. Okay? So, ngayon, first series of oracles nga ito, verses chapter 13, 1 to 20, verse 6, ito yung first na series of oracles, mga kapatid, or declaration. So, ngayon dito, makikita natin unang-una itong Babylon, okay? Babal, na kung saan ito yung unang bansa or empire na merong oracle, merong declaration of judgment and punishment, mga kapatid. Okay po? So, ayan ang ating tutukan ngayon. And sa ibang mga references, hindi lang pala dito sa chapter 13, 1 until chapter 14:27, ito'y mababasa ang oracle ng Babylon. Mababasa rin po sa chapter 21 verses 1 to 10 at chapter 46 verses 1 to chapter 47 verse 15. So, ibig sabihin, hindi lang naka-mention dito sa chapter 13 but sa ibang mga talata like chapter like 21 and 46 and 47 ng Yeshayahu. So, ibig sabihin mga kapatid, marami pala, no? Ibig sabihin, medyo mabigat kasi hindi lang isang reference but marami pang mga references. Added dito, hindi lang pala si Yeshayahu merong oracle against Babal o Babylon. Jeremiah 50, 1 to chapter 51, verse 64. So, that's another prophet, Jeremiah, nagsalita rin, okay, ng oracle or declaration ng punishment laban sa Babal. Then, lastly is itong Zechariah, chapter 2, verses 9 to 12. So, of all the nations, napakaraming against, no? Napakaraming oracles or declaration of punishment against sa Babal. Kaya naging number 1 sa list, mga kapatid, itong Babylon. So bakit kaya gano'n, no? So ngayon, titingnan natin yung ano ba yung dahilan kung bakit ganyan at ano yung maging mangyari din po sa Babal o Babylon. Okay, so bago nating tawagin, ipaliwanag ko konti na ngayon tingnan natin ito na itong revelation ito, mga kapatid, ay itong oracle ito ay nagpapatuo na Abba Yahuwah, mga kapatid, is in control. Hindi lang si Abba Yahuwah ang tinatawag na gumagalaw, kumikilos sa bansang Yasharal, hindi po. Kundi Abba Yahuwah is the judge, mga kapatid, at siya yung Savior ruling over all the world. Okay, ito yung overall na makikita natin dito sa first series nito, mga kapatid. Abba Yahuwah is in control. Ang kanyang purpose, ang kanyang layunin ayon sa mga pagtakbo ng human history, mga kapatid,
ay talagang under po sa control ni Ab Yahuwah, mga kapatid. Okay po? So, yan ang ating tutukan ngayon. So, before Brother Ron will come, ito po yung 5 mga bansa na kung saan naka-focus dito sa series of oracles. One, mga kapatid, is Babal nga, Babylon and Assyria, pangalawa. Philistia, pangatlo, Moab, pang-apat, then pang-5, mga kapatid, is Damascus and Yasser-al. Okay, as well as pala is Egypt, mga kapatid. So hindi ko na lang binanggit yung mga references. Anyway, balikan naman po natin yan. So ito po yung 5 major na mga countries o places na kung saan nasali dito yung first series of oracles, mga kapatid. So without much ado, what comes into your mind having heard all of this? Ano yung mga pumapasok sa inyong isip? Ano yung tanong na nais ninyong malaman ngayon as we hear the reading, mga kapatid? So let's welcome Brother Ron. Brother Ron Piatos or Ronald Piatos? Ron na lang po, Ron na lang. Brother Ron. Okay po. Sige, stand corrected. Brother Ron, please take it away for our Yada Yahuwah po. reading. Yeshayahu chapter 13. The message concerning Babel, which Yeshayahu son of Amoz saw. Lift up a banner on a high mountain. Raise your voice to them. Wave your hand. Let them enter the gates of the nobles. I have commanded my Kodeshim. I have also called my mighty men for my displeasure, my proudly exulting ones. The noise of an uproar in the mountains, like that of many people, a noise of uproar on the reign of the Gentiles, gathered together. Yahuwah of hosts is gathering an army for battle. They are coming from a distant land, from the end of the Shamayim, even Yahuwah and his weapon of displeasure to destroy all the earth. Howl for the day of Yahuwah is near. It comes as a destruction from El Shaddai. Therefore all hands go limp, every man's heart melt. And they shall be afraid. Pangs and sorrow take hold of them. They are in pain as a woman in labor. They are amazed at one another, their faces aflame. See, the day of Yahuwah is coming, fierce, with wrath and heat of displeasure, to lay the earth waste and destroy its sinners from it. For the stars of the Shamayim and their constellation do not give off their light. The sun shall be dark, and its rising, and the moon not send out its light. And I shall punish the world for its evil, and the wicked for their wickedness, and shall put an end to the arrogance of the proud, and lay low the pride of the ruthless. I shall make mortal man's scarcer than fine gold, and mankind than the gold of Ophir. So I shall make the Shamayim tremble, and the earth shall shake from her place in the wrath of Yahuwah of hosts, and in the day of the heat of his displeasure. And it shall be as the hunted gazelle, and as the sheep that no man takes up. Every man turns to his own people, and everyone flees to his own land. Whoever is found is thrust through, and everyone taketh hold by the sword. And their children are dashed to pieces before their eyes, their houses plundered, and their wives ravished. See, I am stirring up the Madites against them, who do not regard silver, and as for gold, and they do not delight in it. And the bows dash the young
pieces, and they have no compassion on the fruit of the womb. Their eyes spares no children. And Babel, the splendor of rain, the comeliness of the Castidites' pride shall be as when Elohim overthrew Sodom and Amor. She shall never be inhabited, nor be settled from generation to generation, nor shall the Arabian pigs tempt there, nor shepherd rest their flocks there. But wild beasts of the desert shall lie there, and their houses shall be filled with owls, and ostriches shall dwell there, and wild goats frolic there, and hyenas shall cry in their citadels, and jackals in their pleasant palaces, and her time is near to come, and her days are not drawn out. Yada yawa po. Yada yawa. I hope I read it right. Opo, tama naman po. Reading it from Hallelujah Scripture, mga kapatid. Itong 22 na mga verses. Salamat po, Brother Ron, sa pagkabasa. Mga kapatid, sa nabasa ni Brother Ron, meron ba po kayong mga findings ayon po doon sa mga naisipan ninyo, ayon doon sa mga iniisip ninyong mga ideas or questions, kumbaga, bago nabasa ang passage na ito? Yeshayahu 13. Is there anyone po mag-share? May answer ba doon sa inyong mga iniisip? What stand out sa inyo? Brother Danny? Reading. Go ahead po, Brother Ron. Alam niyo po, habang binabasa ko to, parang ginagapangan po ako ng takot. And this is really my worries sa buhay po. Kasi right now, hindi ko po kasama yung aking mga anak. Opo. Lahat po sila nasa Amerika, kasama yung mami nila. And honestly speaking, yun po ang aking worry ngayon. Na yun po ay pinapanalangin ko kay Aba na sana po ipalagpasin niya muna yung galit niya sa tao na gumagawa ng mga masasama dito sa mundo. Na maawa po siya sa ating mga magulang, sa ating mga matatanda, at sa ating mga kabataan, na pagka ito po nangyari, nakakalunos po ito dahil yung pong galit ni Aba, para pong walang i-spare. I mean, Opo. Lahat po talaga tayo maghihirap kahit po tayong sumasamba sa Kanya. Dahil, kumbaga, para po malinis lahat. Para kumbaga, siguro po parang, ang nakikita ko po kasi dito sa declaration na to na yung sobrang kasamaan na po ng tao, Opo. kailangan na pong mangyari na yun nga po, masira lahat, mawasak lahat. Kumbaga, ibabalik tayo sa ground zero. Pagka po nangyari yun, marami pong collateral damage yun. Whether you are or you are not a part of the set apart people o yung mga tinawag, parang kumbaga, ang takot ko po kasi hindi po para sa sarili ko na. Ang takot ko po para sa mga anak ko na lang. Opo. Saka po, alimbawa, kung yung aking magulang, siyempre po, yung kanyang struggle will be my struggle too. Kung ano man po yung makita ko na naghihirap ang magulang ko, ang mga anak ko, definitely it will be 100 times over yung aking pag-aalala at yung sakit na mararamdaman. Kaya po abot-abot ang panalangin ko na sana naman po palipasin muna yung ano na yun. Huwag dumating sa panahon po natin. Kasi po lalo na ngayon talaga pag nagbabasa po ako sa yung mga kapatid natin sa mga sa Assembly of Yahuwah,
Yun lang po, Brother. Opo. Yadayawa. So mga kapatid, merong mga personal reflection si Brother Ron. Kung ito'y mangyayari man, paano na lang? Okay? Bilang additional information, dahil nakatutok tayo ngayon sa Babal o Babylon, ah, at ito'y prophetic, okay? Prophetic ito. Kung tingnan natin yung history po ng Yahuda, pinapakita po ni Abba Yahuwah sa mga sangkatauhan ng Yahuda na kung ano man po ang ginawa ni Abba sa Yahuda na kung saan sila ay napanis, okay? Ito po ngayon, sa chapter na ito, makikita rin po at maririnig ng mga taga-Yahuda na kahit yung bansa na Babal o empire ng Babal o Babylon, kahit sila ay makapangyarihan, hindi sila exempted. Okay? At sa ating mga napag-usapan na sa series natin doon sa Deuteronomy 28, patay po sa Danayaal, mga kapatid. Naalaman na, nakuha na po natin yung history, the side of the history po na nakuha na natin. But dito ngayon, hindi lang makikita natin yung history ngayon, but yung pananaw, kasi prophetic nga ito eh. Okay? Yung pananaw, kung ano ba talaga yung nangyari sa totoong Babal. Okay? Sa kasalukuyan. Okay? And then, ano pa yung hihintayin na pwede pang mangyari sa hinaharap. At yan mamaya, titingnan natin sa last book, Kazon, chapter 18, verse 20. Yun makikita natin yung timeline, no? Yung timeline. So, world history, ito yung nangyari na. Okay? But, hindi pa ito ibig sabihin na dahil nangyari na sa world history, hindi ibig sabihin na wala nang mangyari. Okay? Meron pa, mga kapatid. Already happened sa world history, but meron pa tayong hihintayin. Okay? Na pwede pang mangyari as recorded in Kazon, chapter 18, verse 2 po. So, abangan muna natin yon. So, ibig sabihin yung ating pananaw dito is look at it on the history, okay? And then also prophetically in the future. Okay po, yan po ang ating pananaw. Dayawa, Sister Diana, meron po kayong sabihin po? Or anybody? Brother Dan, pwede? Yes po, Sister Ahaba, Batya, go ahead po. Last week, ang topic, ang discussion natin is about the Isaiah chapter 12. Opo. As if it is about the Messianic kingdom. Correct. Now, dito naman sa Isaiah 13, before mangyari ata yung Messianic kingdom, it relates about war. Kaya nasabi niya na army of war that is between the forces of Abba Yahuwah and the forces of darkness. Pagkatapos, yung sinabi niya dito din sa 14, like a hunted gazelle, each will return to his people, each will flee to his native land. Parang pag nakikita ko ang ano natin ngayon, ang mga nations ngayon, pinapauwi yung mga tao sa mga countries nila. Does it mean we are starting now the war between Abba Yahuwah and the forces of Shaitan? Kasi yung Babylon, parang it represents, does it not represent Satan? Or what?
Please Maraming spell it, Brother Dan. maraming sister, maraming mga possible, no? Maraming mga possible na pag-unawa nito. Others would take it literal na yung country ng Babylon, which was Spanish. At natapos na yun. Okay? Sa history, kumbaga, sa history. But others would also take this as yung harlot. Kung tingnan natin yung kazon, okay? Harlot, yung woman involved in adultery or immorality. Okay, mamaya tingnan natin yung chapter 18 ng Revelation. So, kung yan man, then it speaks of the place where Satan is working. Okay? So, kaya itong word na Babal o Babylon, if you trace up the history, ito'y nag-umpisa doon sa Genesis chapter 11. Di ba? Sa chapter 11, the Tower of Babel, di ba? Yun po yun. Okay? O Tower of Babel. Okay? Yun po yun. Diyan po nag-umpisa yan. Na kung saan Nimrod, nag-plan sila with the leadership of Nimrod sa chapter 11 ng Genesis of Barashat. Na kung saan tatayo sila ng tore paabot doon sa Shamayam. Okay? Bakit po? Ano yung kanilang intention? Kasi ayaw nila na mag-scattered. Nais nila na titira lang sa isang lugar at yun, gagawa sila ng tore na kung saan aabot noon sa Shamayam in order to make a name for themselves. Yun po ang intention doon ni Nimrod, which is really symbolic. Ito si Nimrod at ang pag-build ng Tower of Babel o Babel sa panahon na yon is symbolic of the intention, the plan of Satan. Okay? To create a one world system, kumbaga, in order to go against Abba Yahuwah. Okay? So, hindi natuloy yung tore na iyon because Abba Yahuwah confused their language, but yung gusto nilang gawin, kung yung gusto ni Satan na gawin, ay natuloy pa rin. Okay? So, I would agree with you na Babal o Babel can also refer kay Satan. Kung tingnan natin yung ating nabasa nung Miyerkules, okay po, doon sa Yaot chapter 14, was it Sister Bakar sa yung nagbasa, no? Yaot chapter 14 verses 12 to 17 na kung saan symbolically Satan was a falling angel, fallen from Shamayam, okay? And then take control of Babal, mga kapatid. Or manipulating the emperor, the political leader of Babylon at that time. Okay po? So, ayan. Mahirap, Sister haba-haba siya na maka-focus lang tayo sa isang possible na interpretation which is the literal. Okay? Na bansa or empire ng Babal. So we have to extend our understanding. I hope nakatulong, Sister. Brad. Yada Yahuwah. So, anyone else po? Merong madagdag na mga katanungan or sharing? Dito na po si Sister Cheryl. Shabbat Shalom po, Sister. We are on Yeshayahu chapter 13. Anyone else po? Meron pang sharing, question ba? Oh yes, Sister Bakar, Sayaw, you have something to share. Go ahead po. Dito po sa chapter 13, ang mga naintindihan ko po dito ay itong pagpropesy ni Yeshayahu patungkol sa Babal na may complete destruction like Sodom and Gomorrah na gagawin na gagawin si Yahuwah para sa Babal dahil sa kanyang pride and arrogance. Tama. Sabi dito na mag-assemble si Yahuwah ng mga
magagaling na warriors para ma-defeat ang Babal at totally masira ang magarang lugar ng Babal hanggang sa walang matira o maaring tumira, kundi mga hayop na lang. Sabi ito dito sa verse 19 to 22. Mababasa natin dito at dito po sa verse 14, sabi dito na lahat ng mga nakatira dito sa Babal at ang iba na hindi taga-Babal ay magsisibalik sila bawat isa sa kanilang sariling bayan, sariling lupain na para silang mga para silang mga usang hinahabol at mga tupang walang nagbabantay. Kaya at sabi pa rin dito sa verse 15 na tumakas man sila ay mahuhuli din sila at mamamatay. Itong mga magsisipagbalik sa kanilang mga kanilang lupain. Ganyan mga katindi ang sasapitin ng mga tao sa propesiyang ito ni Yashayao patungkol sa Babal. At itong Yashayao's prophecy about Babal was fulfilled, showing the power and accuracy of Yahuwah's word. This fulfillment strengthens our belief sa reliabilities of the scripture. Kasi sabi po sa Yashayao sa 55 verse 11, babasahin ko po. Sabi dito sa verse na to na, so is my word that goes forth from my mouth. It does not return to me empty, but shall do what I please, and shall certainly accomplish what I send for it. Tama po. Kaya ang nakuha kong lesson dito ay huwag tayong mamuhay sa pride and arrogance gaya ng Babal, kundi to live righteously and be humble and be obedient to Yahuwah's command. Yun lang po, Brother Dan. So, magandang highlight yon. And also, merong mga personal application sa ating buhay. Okay po, Yadayawa sa sharing na yan. Anyone else na merong madagdag? Okay. Para sa sige, Brother Dan. Brother Dimitrio, kahit po. Okay, para sa akin, talagang yung chapter 12 na binasa natin is prophecy to peace, to joy. Ito namang binasa natin ngayon chapter 13, the one chapter, a prophecy to masakit, mahirap. So, ang ibig sabihin, may hantungan talaga yung ginawa ng Babylon. Kasi yung Babylon, kung babasahin natin yung mga nag-iba-iba na mga supporting verse sa nagkaiba-ibang books, talagang ugat sila ng kasamaan. So, lahat ng kasamaan ay nanggaling sa Babylon. At yung masama doon, kasi itinuro nila sa mga ibang bansa, lalo na sa Pilipinas. So, marami namang sumunod. Kasi ma-influensya itong Babylon na ito. Tulad ng mga maluluswang na makita natin noon sa comics yun, makita. Saan galing yun? Doon sa Babylon. At yung mga binata pa doon, mga 8 years na babae at lalaki, wala na. So ibinabenta nila, ginagawa nila magasin yon, tapos ibinenta nila sa mga nagkaiba-ibang mga bansa. At ngayon naman talagang
masabi ko na yung ginawa ng Babylon talaga na masama, affected talaga yung mga bansa at lalo na sa atin dito at lalo na sa mga kabataan. Kasi yun ang nakita ng mga kabataan noon na talagang mga binata pa, so pumasok na sila ng mga masasamang gawain. So kaya ako kung tingnan natin yung Revelation chapter 18 mamaya, talagang ugat ng kasamaan ang Babylon at yun ang ginamit ng kaaway na si Satan talaga na mangyari yung kanyang gusto na ang lahat ng mga tao sa mundo ay gumawa ng masama. So, hindi naman talaga gusto ni Abba Yahuwah yun kasi hindi man siya gusto ng masama. Yung gusto niya mabuti o mabait na mga tao. So, may karapatan talaga si Abba Yahuwah na gumawa ng paraan upang lipunin itong Babel, upang maalis itong Babel. Kung matingnan natin mamaya doon sa Revelation chapter 18, talagang walang matira sa Babel. Kasi yun ang nasabi na prophecy. So ang lahat ng mangyayari mamaya doon talaga sa Revelation. Kasi doon ang katapusan ng Babel. At maubos talaga ang kasamaan doon. So para sa akin o para sa atin ngayon, nandito na yung Merkulis, mayroon nagsabi na talagang itong mga teknolohiya, itong mga nangyayari ngayon sa mundo, talagang ma-involve talaga yung lahat. Para sa akin, tinuruan tayo ni Abba Yahuwah ng mga masasama na ginawa ng Babylon. At alam na natin na yung mga ginawa ng Babylon na ipinasa nila sa ating ngayon at hanggang ngayon mga bata ngayon kontrolado na sa social media at iba pa, wag natin gawin. Kasi yun lang ang solusyon. So, nandiyan yan. Pero wag nating gawin. Wag nating sabihan natin yung ating mga anak, mga kasamaan natin na talagang iwasan natin yun kasi masama yun. Kailangan talaga na yung mga Yahuwah believer o mga tao, malaman nila kung ano yung masama. At malaman nila kung ano yung mabuti. Kung masama, hindi talaga gusto ni Abba Yahuwah yun kasi yun ang tinuro ni Satan sa Babel. At ngayon sa atin, para sa akin talaga, maiwasan natin yun. Kung tayo ay nag-aral ng salita ni Abba Yahuwah, ng mga Torah. Kasi mabalik ko talaga, dalawa lang talaga yung salita ni Abba Yahuwah, masama at mabuti. So, kung masama, matutunan natin, makita natin, marinig natin, hindi natin gagawin. Kasi kung gagawin natin, talagang isa na tayo sa parusahan ni Abba Yahuwah mamaya. So, para maiwasan, kasi talaga wala mang except ito, lahat ng mabubuhay na makarating doon sa Revelation, talagang makaranas talaga dito sa mahirap na mangyayari sa Babylon. Pero hindi talaga ito na ibig sabihin na ito ay itong punishment ng Babylon, hindi tayo kasali dito. So wag lang tayo masyadong matakot kasi mawalan tayo ng control at masakit pa tayo at maaga pa tayong mamatay. So hindi talaga tayo kasali dito kasi itong lesson na ito, prophecy ito sa Babylon. So talagang linisin talaga ni Abba Yahuwah ito sa panahon ng Revelation. At ito ay talagang mangyari. Pero para sa atin ang mga Yahuwah believer, hindi tayo matakot kasi matakot tayo kung nagawa tayo ng masama. Pero kung nagawa tayo ng mabuti at nakinig sa Kanya at namumuhay ng maayos,
ayon sa kanyang kautusan, ayon sa kanyang kagustuhan, wala tayong takot. Kasi talagang nandyan ang protection ni Aba Yahweh sa bawat isa sa atin. Ang gawin lang natin ngayon, mag-pray tayo na matatag yung puso natin, matatag ang sarili natin, at yung mga anak natin, yung mga kamag-anak natin, yung mga asawa natin o iba pa doon, na mga apo natin, ngayon pa lang, magpa-pray na tayo para sa kanilang kaligtasan. Hindi natin sila maligtas. Ang isa lang talagang makapaligtas sa kanila, si Aba Yahweh talaga. Gawin natin ngayon para sa kaligtasan ng mga kapatid natin, kaligtasan ng mga kaanak natin o ng mga katauhan sa mundo, yung pag-pray lang talaga. Kasi si Aba Yahweh lang talaga ang may paraan na magligtas sa lahat. So, para sa akin itong Revelation, ito nga prophecy ng chapter 13, hindi talaga hindi ako matakot kasi naintindihan ko kung ano yung gusto ni Aba Yahweh, at gusto kong na mangyari talaga ito kasi ito ang paraan na linisin ni Aba Yahweh ang kasamaan sa Babylon at maging mapayapa ang mga tao sa huling araw. Yun lang ang masabi ko. At marami tayong matutunan mamaya dito sa chapter 18 sa Revelation. So, yun. So, mga kapatid, yun ang personal reflection at mga pagmuni-muni at the same time ni Brother Demetrio, at putting it into a personal application and an encouragement na rin po, mga kapatid. So, all esteem and praises kay Aba Yahweh sa wisdom at pag-unawa na naisabi na dito sa ating discussion dito ngayon. So, patuloy tayo, mga kapatid. Sister Azara Bachaw, parang meron kang sasabihin. Go ahead po. Wala po, Brother Dan. Okay. So, anyone else? Sister Cheryl, ready na po ba kayo? You have something to share? Okay po. Allow your mind to focus or dwell what has been read here. Okay, mga kapatid, tuloy ko munang ipaliwanag ito, and then mamaya balikan ko yung ating mga personal reflection natin. Okay. Now, I'm going to explain verse by verse, mga kapatid, and that roughly or going through lang ang mga kapatid, yung mga highlights dito. I don't have to read it again kasi nabasa naman. Okay, sa verse 1 po, again, na-highlight natin itong word na oracle. Okay, sa ibang translation, oracle, but sa Holy Scripture, message. Okay? Message concerning Babal o Babylon, mga kapatid. So, oracle, message, okay? Yun po ang ating na-highlight dito sa verse 1. Kung ano man po ito, nakita na po ito ni Yeshayahu doon pa sa chapter 2 verse 1. Okay? Na kung saan chapter 2 verse 1 ng Yeshayahu, ano pong nakasabi diyan? The word that Yeshayahu, the son of Amos, saw concerning Yehuda and Jerusalem. Okay? So, yung word dito sa chapter 13 verse 1, nabanggit din po yung word na Yeshayahu saw. So, meaning, kung i-connect natin yung dalawang mga references, chapter 2 verse 1 at chapter 13 verse 1, kung ano po yung nakita ni Yeshayahu. Okay, sa mga nakaraan, nakita niya yung anong mangyari sa Yehuda and Jerusalem. Ngayon dito, kung ano din po yung nakita niya sa mga neighboring countries o neighboring powerful countries, ngayon, nagsimula na rin po si Yeshayahu na nagkwento o nagsalita kung ano yung kanyang mga nakita. Okay? So, dito nakita ni Yeshayahu yung prestigious culture of Babal.
Okay? Nakita na ni Yesayao na ang Babal ay meron talaga siyang sistema po. Meron siyang culture at system na kung saan itong culture and system niya is talaga going against, ano po? Going against sa pagkilala kay Yahuwah, mga kapatid. Kasi dito makikita natin yung proud evil. Okay, dito sa system na ito, yung nabanggit kanina ni Sister Bakara sa Yao at ni Brother Dimitrio, yung proud o pride and arrogance, mga kapatid. Makikita natin dito as describing kung ano yung nakita ni Yesayao patungkol sa Babal o Babylon, mga kapatid. Okay? Now, balik tayo sa chapter 13 na kung saan sa verse 11, ito yung kanyang nakita sa verse 11 po. And I shall punish the world for its evil. Okay? So, ibig sabihin mga kapatid, itong punishment ng Babal ay hindi lang po ito nakafocus dito sa historical na Babal. Kumbaga, kung ano po yung influence ng kasalanan ng Babal, na influence niya po ang buong sanglibutan. At dito, kung tingnan mo yung verse 11, yung punishment is hindi lang naka-zoom in sa isang particular na lugar, the city of Babylon, hindi lang po mga kapatid, but even the entire na mundo, mga kapatid. Bakit po? Dahil doon sa evil. Yung evil na ginagawa ng Babal, naglagana po o nag-spread out po sa buong mundo, that is going against kanino po? Going against Yahuwah, mga kapatid. And the wicked, tinan mo yung verse 11, and the wicked for their wickedness, and shall put an end. Okay? The arrogance of the proud, lay low the pride of the ruthless. So, mga kapatid, historically, wala na po ang Babal. Okay? Natalo na po sila. But, mga kapatid, sa kasalukuyan, maaring merong isa o dalawa na bansa who is playing the role of what? Of arrogance and pride, mga kapatid. Pwede yan na pwede ganun ang ating pag-interpret dito, mga kapatid. In which, kung ano yung Babal noon, ito'y nagpatuloy pa rin yung kanilang system, mga kapatid. Yung kanilang prestigious culture and system who is going against Abba Yahuwah's will. Kahit wala na sila as a nation na nasa empire, wala na po sila. Pero yung kanilang system ay maaring na-pick up po ng di na nating bangkitin kung anong mga bansa, mga kapatid. But the show of arrogance of the proud and lay low the pride of ruthless. So kayo na po yung mag-analyze. Kanino na fall ito ngayon? Na yung mga low, yung mga mahihina, inaapakan, mga kapatid. Okay? At pinapakita yung pride and ruthless. Okay? So, hindi na po natin banggitin kung ano o sino sila. But, maintindihan na po natin, mga kapatid, that this system and this evil arrogance and boastfulness, mga kapatid, display and even taking advantage itong mga mahihina. Okay? Look at verse, tingnan natin po itong verse 19. As a way, kung ano yung nakita ni Yesayao patungkol doon sa Babal. Verse 19. And Babal, the splendor of reigns, the comeliness of the Kasdites' pride shall be as when Aluwayam overthrow, okay, Sodom and Amora or Gomorrah. Okay, dito ngayon makikita natin na binigyan ni Yesayao ng description na ang Babal pala, okay, kung tingnan natin yung verse 19, napaka-splendor ng kaniyang paghari. At totoo naman po, sa panahon na iyon, politically talaga ang Babal, the city of Babal o the empire of Babal sa panahon na iyon, talagang ang splendor po.
Naalala nyo natin yung mga na-discuss natin doon, mga kapatid, sa episode, nakalimutan kung anong episode, but yung pinag-usapan natin doon sa Deuteronomy 28 series. Kung hindi ako nagkamali, Daniel chapter 2 and 3. Na-describe po doon kung gaano ka-splendor, gaano ka-magnificent ang city of Babal, mga kapatid, sa panahon na yun. Okay? So, tapos na po yun. Historically, wala na sila. Pero maari din po sa kasalukuyan, meron din pong isang lugar o bansa, mga kapatid, that display that reigns and that splendor na meron sila in arrogance, mga kapatid. Okay po? So, yan ang description. So, dahil diyan, talagang anong mangyari? Verse 2. Tingnan natin mga kapatid ang verse 2. Yesaya chapter 13 verse 2. Sa verse 2, mga kapatid, lift up a banner of the high mountain. Raise your voice to them. Wave your hand. Let them enter the gates of the nobles. So ano po ito, mga kapatid? Raise up a signal. Abba Yahuwah arouses human action against Babal o Babylon, mga kapatid. Okay? At historically, mamaya, pag-usapan natin yun as we also connect doon sa napag-usapan na rin sa Daniel o Daniel, mga kapatid. But dito, malinaw na Abba Yahuwah is the one that arouse human action against Babal, mga kapatid. Kung tingnan mo yung verse 2 na yan. Lift up a banner on the high mountain. Rise, okay? Raise your voice to them. Okay? Sino gumagawa nito? Abba Yahuwah po, mga kapatid. Sabihin, kahit na napaka-powerful ang bansang o ang empire o ang city ng Babal sa panahon na yon, but sila rin ay nalupig, natalo rin po sila because Abba Yahuwah raised up a mighty soldiers against them. And prophetically, mga kapatid, looking forward, kahit kanino itong bansa ngayon na tingnan natin very superpower, mga kapatid, pero merong mangyari na Abba Yahuwah can raise up a soldiers, mga kapatid, o human action mangyari going against sa superpower na iyan, mga kapatid. And of course, mamaya i-connect po natin yan sa Kazon o sa Revelation, mga kapatid. Moving on sa verse 3. My consecrated ones. Kung tingnan natin itong verse 3, okay, I have commanded my Kodasham. I have also called my mighty men for my displeasure, my proudly exalting ones. Okay? Abba Yahuwah, mga kapatid, ay siya po yung nag-raise ng kaniyang consecrated ones. Okay? At yung mga consecrated ones na kanyang na-raise, mga kapatid, the enemies of Babal do not consecrated themselves to Abba Yahuwah. Kung tingnan natin yan. They never consecrated themselves para kay Abba Yahuwah. But Abba Yahuwah consecrated them to His own purpose. Okay po? Ginamit sila. They are being set apart. Itong Babal, they are being set apart by Abba Yahuwah para po kung ano yung kagustuhan ni Abba Yahuwah ay mangyari. Okay? Saan po natin yung na-discuss sa nakaraan? Chapter 10, verses 5 to 15, mga kapatid. At we don't have time to read for it, but ating napaliwanag na po yan. Chapter 10, verses 5 to 15. At ito rin po ay makikita sa 45, verse 1, mga kapatid. Na kung saan, Abba Yahuwah, pinili din pala niya na ang Babal ay mag-serve sa kaniyang purpose. At ano yung purpose niya? Yun, na ang Babal ay gagamitin upang ipanis ang Jerusalem at ang Yehuda. Okay, yun po, mga kapatid. Look at verse 4. Yahuwah of hosts, siya po yung commander-in-chief of all human armies. Okay, kita niyo po, the noise of an uproar in the mountains
like that of many people, and noise of uproar of the reign of the Gentiles. Gathered together, Yahuwah of hosts is gathering an army of battle. Mga kapatid, sa history, alam po natin na may mga at one time, halimbawa, Babal, napaka-powerful nila. But then, sino po yung nag-destroy sa kanila? Di ba yung Persia o yung Medo-Persia ang nag-destroy po sa kanila. And so, sino pala yung nag-raise ng Medo-Persia upang i-destroy ang Babal? Mga kapatid, walang iba rin na nag-raise niyan, kundi si Abba Yahuwah. Para po yung kaniyang kagustuhan ay mangyari po, mga kapatid. So, ganoon din po sa ating current na mga pangyayari, malamang ang isang bansa ay napaka-superpower siya ngayon, mga kapatid. Pero Abba Yahuwah can also raise up another country na magiging powerful upang ipanis po yung mga abuses, yung arrogance ng current na bansa, mga kapatid. So, pwedeng mangyari yan. Bakit po? Because Abba Yahuwah of hosts, siya po yung commander-in-chief of all human armies. Okay po, mga kapatid? Yan. Then verses 5 to 6, the whole land can be translated as the whole Arats. Okay? Tingnan po natin yung verse 5, mga kapatid. Verse 5 to verse 6. Pinag-usapan po dyan yung land. Okay? Pwede po pala, mga kapatid, no, na ang land can also be translated as Arats. Okay? And his weapons of displeasure to destroy all the Arats. Sa ibang translation, to destroy all the land. Pwede yan, mga kapatid, na can also be translated just like Hallelujah Scripture, destroy all the Arats. So, hindi lang pala particular land ng Babal, mga kapatid, but ang destruction is talaga the entire Arats. Bakit po? Kasi nga, yung Babal, yung kanilang system ay nag-influence po sa buong Arats, mga kapatid. Kaya dahil doon, sa consequence, prophetically po, mga kapatid, yung destruction pa na pinag-usapan dito ay hindi lang naka-zoom in doon sa maliit na lugar, kundi, mga kapatid, naka-zoom in ito sa entire land, mga kapatid. Okay po? So yun ang ating pananaw dyan, mga kapatid. Now, halimbawa, itong phrase na nakasabi dito sa verse 9, okay? Ano po nakasabi sa verse 9? See, the day of Yahuwah is coming. Tama po, verse 9. The day of Yahuwah is coming. Itong phrase po, mga kapatid, na the day of Yahuwah, isa pong ano ito yan, mga kapatid, isa pong prophetic yan, na nabanggit po sa Amos chapter 5, 18 to 20. Okay, nabanggit po yan dyan. Nabanggit na rin po ito sa Yeshayahu 12 verse 12. Yeshayahu chapter 2 verse 12, mga kapatid. Itong phrase na the day of Yahuwah. Dito sa chapter 13 verse 9, nabanggit na rin po the day of Yahuwah, mga kapatid. So itong phrase na the day of Yahuwah, mga kapatid, prophetically, it has something to do with what po? The coming judgment. Okay? Are you with me? So ito mga phrases, the day of Yahuwah, mga kapatid, hindi lang tayo mag-zoom in doon sa isang particular na place. But zoom in tayo dito sa buong sanglibutan, mga kapatid. Na kung saan yung kanyang day, ang ibig sabihin doon, mga kapatid, is yung day of judgment niya. There's a time allotted, there's a time of judgment na darating, mga kapatid. But hindi lang yan locally, mga kapatid, ang tinutukoy dyan sa phrase, the day of Yahuwah. But it has something to do with the entire land, the entire Arats. Okay? As we have explained dito sa verse na ating napaliwanag sa verse 5, mga kapatid. Okay po? Sabi sabihin, maari na ang isang bansa
o ang isang system katulad ng Babylonian system ay naglaganap sa buong sanglibutan, mga kapatid, that is only temporary. Bakit po? Kasi merong time na Abba Yahuwah is going to put Church. an end. Opo. Put an end to that warring or to that system, mga kapatid, as a way to punish it. Mamaya, doon tayo mag-ending sa Kason chapter 18 verse 2, mga kapatid. Okay, so yan po. Now, paano ito na-describe itong destruction ng Babylon? Kaya, connect natin doon sa concern kanina ni Sister Ahaba Batsyao na hindi lang talaga titingnan natin yung locally Babal, historically hindi lang. But titingnan talaga natin yung buong sanglibutan who is affected by this system. Okay? Mga kapatid. Bakit po? Kasi sa verse 10, anong makikita natin sa verse 10? For the stars of the Shemayim and their constellations do not give up their lights. The sun shall be dark at its rising, and the moon not send out its lights. So, ano ibig sabihin, mga kapatid? It points back to doon sa ating kaninang translation at ating highlight kanina na hindi lang pala particular na maliit na land, but ito po pala ay buong arats ang pinag-usapan. At paano po natin ma-clarify yan, ma-verify? Kasi po sa verse 10, ang pinag-usapan po is ano po? Yung mga stars and ang mga constellations. Ano pong mangyari sa kanila? Hindi na po sila magbibigay ng Light. light, including yung moon, mga kapatid. So anong naalala ninyo sa mga expression na iyan? Total eclipse. Ano po, sister? A total eclipse ba yun, Brother Dan? Okay, nangyari na po yun, yung total eclipse, okay? Okay. But, kung balikan natin yung Matatiao 24, ano pong mga naalaala ninyo kapag yan ay mangyayari na? Anong particular event ang mangyari kapag yan ay mangyari na? Affected yung mga stars, yung sun at moon, hindi na mag-ilaw. Anong naalala niyo doon sa chapter 24 ng Matatiao? Anything you remember? The second coming po ni Yahushua. Tama. So kaya dapat maging yung ating interpretation dito sa Babal, dapat wide and malawak dapat ang ating pananaw dito. Okay po? Kasi verse 10, malinaw po na even hindi lang pala itong arats ang affected sa panahon na ito, but even yung kalikasan, kumbaga, yung constellation affected din sila. Look at Matatiao 24 verse 29. Ano po nakasabi ng Matatiao 24:29? Tama po yung sagot ni Brother Ron. It is the coming of Yahushua. Tama po ba? Tingnan po natin mga kapatid. Matatiao 24 verse, ano po? Dito tayo sa verse 29. Who is ready? Can you read po? And immediately after the distress of those days, the sun shall be darkened, and the moon shall not give its light, and the stars shall fall from the Shamayim, and the powers of the Shamayim shall be shaken. Kung tingnan mo yung verse 30, sister, tuloy mo sa verse 30. And the sign of the Ben of Adam shall appear in the Shamayim, and then all the tribes of the earth shall mourn, and they shall see the Ben of Adam coming on the clouds of the Shamayim with power and much steam. Wow. So, malinaw mga kapatid, no? Na talagang malawak pala, no? Dapat ang ating pagtingin dito sa punishment o destruction ng Babal because it also connects at the second coming of Yahushua, mga kapatid. Okay po. So, I think malinaw yan bilang dagdag na paliwanag natin doon. Okay, move tayo doon sa okay, so na-connect na natin yung chapter 13 verse 10, na-connect natin sa Matatiao 24 verse 29 to 30. Now, punta tayo sa Revelation chapter 6 verse 12. Okay? Ano po nakasabi ng Revelation chapter 6 verse 12? Kazon chapter 6 verse 12. Sino pong nais na magbasa?
And then Ako na lang po. chapter 8 verse 12 din po. Go ahead po, Brother Ron. Psalm chapter 12, chapter 6, verse 12. Opo. And I looked when he opened the sixth seal, and saw a great earthquake came to be, and the sun became black as sackcloth of hair, and the moon became as blood. See? So, ito pala ay related doon sa pagbukas po ng pang-anim, no? Pang-anim na seal. Seal. At nung na-open yung pang-anim na seal, yun na nga, no? Yung Arats nagkaroon ng earthquake. Tapos yung araw, sun, became black. Okay? And as black as sackcloth of hair. And the moon became as blood. So, ibig sabihin mga kapatid, malinaw na nagkaroon po ng Blackout. blackout. Nagkaroon po ng impact ang Shamayam. Okay? So, that's very clear po, mga kapatid. Which is connected doon sa Yesaya chapter 13, verse 10. Okay? Which is, in the context, is yung destruction o punishment ng Babal, mga kapatid. Move in tayo sa chapter 8 ng Kazon, verse 12 din po. Chapter 8, verse 12. Kazon, Revelation chapter 8, verse 12. Sino magbasa niyan? Na rin po. And Sige the po, fourth messenger, continue po, Brother Ron. Chapter 8, verse 12. Psalm chapter 8, verse 12, and the fourth messenger sounded, and a third of the sun was struck, and a third of the moon, and a third of the stars, so that a third of them were darkened, and a third of the day did not shine, and likewise the night. Okay po. So again, dito nakikita natin yung connection, yung kanyang correlation. Na yan po pala ay nabanggit na panahon pa ni Yesaya and something to happen in the future, which is na-highlight na rin po ng writings ni Yaokanan, mga kapatid. Another dito sa panahon na ito, in which the fourth messenger sounded, and then the third of the sun was struck, and the third of the moon, and the third of the stars. Okay? So that a third of them were darkened, and a third of the day did not shine. Likewise the night. So, kung ating titingnan, this is about tribulation na po pala, mga kapatid, no? Ang layo, no? Mula pa doon sa yakang Yesaya, akala natin simple lang na mangyari sa history, hindi pala. Okay? Yes, nangyari na sa history, but ito pala ay maaari pang matuloy at maaari pang mangyari sa hinaharap, which is hinihintay po natin yung at time and the day of the Great Tribulation. Okay po? So, ayan, as we continue, kasi as we continue to discuss, nakakaroon tayo ng clearer and better understanding. Mga kapatid, Yahuwah does not limit His rule to His only people, Yisrael or Yahuda. But, mga kapatid, ang kanyang rule, ang kanyang paghari, ang kanyang control, mga kapatid, ay buong Arats, mga kapatid. Okay? He rules over. Hindi lang sa mga maliit na mga bansa, but the entire Arats. At kahit na yung kanyang kalikasan, yung kanyang created things, mga kapatid, Abba Yahuwah is in control. So, yan po ang ating tingnan natin ng mabuti yan. Now, zoom in tayo, balik tayo dito sa verses 11 to 12 ng Yesaya po, mga kapatid. Go back po tayo sa 13, verses 11 to 12. Kung tingnan natin yung 11 to 12, mga kapatid, as kanina nabasa na po natin yan, shall punish the world for its evil, okay? Okay, so wickedness nila, put an end to their arrogance, okay po? Nabasa na po natin yan kanina. Verse 12, I shall make mortal man scarcer that fine gold, and mankind than gold of Ophir, mga kapatid.
So, it refers to, ano po, ang tinutukoy po dito is, refers to the destruction. Okay? Destruction of arrogant. Okay? And ruthless, yung ating na-highlight kanina. Destruction of arrogance and ruthless. Ay talagang masisira po sila o ma-destroy po sila, mga kapatid. And of course, historically, na-fulfill na po yan sa City of Babal, the Empire of Babal o yung country ng Babal, mga kapatid. Yan po ay na-accomplish na po yan. But again, meron pa tayong hinihintay na darating pa rin po, mga kapatid, na judgment sa buong arat sa ating na-emphasize na po kanina. Brother Danny, Opo, Brother Ron, something to interact. Go ahead po. na-mention po dito yung destruction ng Babal. Opo. I believe Babal is still existing in our time. Mamaya, ipaliwanag natin, mga Brother Ron. Meron tayong point dito sa next nito. Opo. Opo. Ipaliwanag natin yan. Opo. Sige po. Yes. Tingnan natin yung geographical at meron tayong kunting sagot. Kunti lang ang sagot. Okay po. Paliwanag natin mamaya. Punta tayo sa 14 and 15. Okay, 14 and 15. Ito na po. And it shall be as the hunted gazelle, yung nabasa na kanina ni Sister Bakara sa iyo din po. Okay, every man turns to his own people. Everyone flees to his own land. Okay. Okay, verse 15 po. Whoever is found is thrust through, and everyone taken falls by the sword. Ito na nga itong na-highlight kanina ni Brother Ron, yung inyong yung inner reflection mo na what if kung ito yung mangyari sa panahon ngayon na kung saan nandoon ang family and immediate family mo. So, di ba? Talagang very painful po, mga kapatid. But please take note na this is really a worldwide judgment of Abya Uwa, mga kapatid. But reaches to individuals. Okay? So, ito po ay merong pangyayari ito, mga kapatid, na historically, nangyari na ito sa Babal. Kung tingnan natin yung next na verse, nung sila ay nilusob, mga kapatid, ng Medo-Persia, nung sila ay nilusob, mga kapatid, nangyari na po yan. Okay? Itong sinabi dito na tumakbo sila, nagtakbuhan sila, okay? Everyone pumunta doon sa kanilang mga native places, no? Upang magtago, di ba? Upang magtakas, di ba, mga kapatid? At sa verse 15, hindi po naabutan sila. At sila po ay individually, sila po ay na-affected. Okay? So, mga kapatid, tapos na po yan sa history ng Babal. But, kung tingnan natin yung context kanina na ang pinag-usapan dito ay yung land, which is referring to the entire Arats sa future po, mga kapatid. Sa future tribulation and end of the time before Yahushua comes again. Mga kapatid, itong punishment ni Abba sa buong libutan, mga kapatid, maaari din pong maka-apekto po sa mga individual person. At lalo na doon sa na-highlight kanina ni Brother Demetrio, na kung saan namumuhay sila ayon sa system ng Babal, mga kapatid. Namumuhay sila ayon sa wickedness at kasalanan po ng Babal. Sila po talaga ay masasali po, mga kapatid, dito sa ganito na mga pangyayari. Look at verse 17. Na kung saan ginamit ni Abba to conquer, mga kapatid, itong Babal, ginamit niya ang Medes. Okay, verse 17. See, I am stirring up the Mediites. Dito sa Holy Scripture, Media. Sa ibang version, Medes. Or sa Book of Daniel, ano ito? Medo-Persian, di ba? Ito na po yung panahon na
naging powerful na si Cyrus, okay, hari ng Medo-Persia, mga kapatid, inatake na po nila ang Babal, mga kapatid. At especially doon sa city of Babal. Diba? Na-discuss na po natin yun sa Daniel, mga kapatid. Nakalimutan kung anong chapter yun. Na kung saan kinubkob nila. Kumubkob sila doon sa ilalim ng lupa upang upang ma-penetrate nila, mga kapatid, ang city. Kasi nga naka-wall, well protected ang city of Babal, mga kapatid. Okay? And yet, natalo pa rin sila ng Medo-Persia, mga kapatid, sa panahon na iyon. Okay? So ito'y na-accomplish na po. Back in 539 BC. Okay po? Conquered. Babal was conquered by Medes or Medites or Medo-Persia. They were conquered back in 539 BC, mga kapatid. But again, that is from the point of view of history. But mga kapatid, dahil ito ay prophetic, then we are still looking forward for further which is sa chapter 5 ng Daniel. Okay, diyan po pala natin na-discuss yan, chapter 5 ng Daniel, verses 30 to 31. Na-discuss na po natin yan doon sa ating doon sa ating series, Deuteronomy 28 series. Now, tingnan natin dito, mga kapatid. Sa verse 18, tingnan mo yung verse 18, no, ng And both thus and young to pieces, and they have no compassion on the fruit of the womb. Their eyes spares no children. Okay po? Tingnan mo yan, ha? Sa verse 17, no regard, who do not regard silver and for gold. They do not delight in it. Ano ibig sabihin nito, mga kapatid? Nung nangyari ito sa Babal, mga kapatid, when they were conquered by Medes o Medians o Medites or Medo-Persia, nung sila na-conquer po, mga kapatid, hindi sila na-bribe. They were not bribed. The attackers could not be bribed by what? Silver and gold. Wala silang pake, mga kapatid, doon sa silver and gold na pwedeng i-alok sa kanila para hindi na sila i-destroy, mga kapatid. Wala silang ganon na pananaw. Kasi ang gusto nila talaga ay papatayin. Tingnan mo yan, no? Verse 18. Kasali dito, mga kapatid, ang nangyari. Kasali yung mga young children. Yung mga nasa sinapupunan pa ng kanilang mga mother. Grabe ang nangyari doon, mga kapatid, sa city na yon o sa Babal na yon. Grabe yung nangyari, mga kapatid. And prophetically, mga kapatid, we are also looking forward. Napakalakas ko ng ulan ngayon dito sa akin. Dali lang po, mga kapatid, no? Okay po, sorry for that dead air. Super lakas ang ulan dito. So, ayun, mga kapatid, ang nangyari. Hindi na bribe yung mga attackers. They were not bribed, mga kapatid. Because, yun na nga, talagang gusto nilang lusubin at patayin, kasali pa ang mga bata. Look at verse 19. And the final end is made visible in the judgment of history. Look at verse 19 po, mga kapatid. And Babal, the splendor of reigns, the comeliness of the Kasdites' pride, sinabi dito, shall be as when Aluwayam or Aluwa overthrow Sodom and Gomorrah. O, di ba, mga kapatid, anong nangyari doon sa Sodom and Gomorrah? Di ba? Nasira completely. So, ganoon din po ang nangyari sa, mga kapatid, ganoon din po ang nangyari sa Babal. Okay? Historically, natapos na po ito, mga kapatid. Historically, tapos na po ito. And patuloy tayo sa verse 20. Ano nangyari sa verse 20? She shall never be inhabited, nor be settled from generation to generation.
nor shall the Arabian pitch tents there, nor shepherd rest their flocks there. Okay po, tingnan mo po yung verse 21. But the wild beasts, the desert shall lie there, and their houses shall be filled with owls, and ostriches shall dwell there, and wild goats frolic there. And hyenas shall cry in their citadels, and jackals in their pleasant palaces. And her time is near to come, and her days are not drawn out. So anong nangyari dito mga kapatid? According dito sa ating nabasa, wala na pong wala na pong nakatira doon. Kita niyo mga kapatid yung nabasa natin? Wala nang Deserted na nanahan po. doon o wala nang nanahan doon na tao. Ngunit ano pong mga nanahan doon? Yung mga Hayop. hayop, yung mga wild animals. Okay po? Now, maganda na ma-appreciate natin yan. Tingnan natin ang Jeremiah 50, 39 to 40 po. Jeremiah 50, anyone can go there. Verses 39 to 40. So, ano pong nakasabi dyan? Jeremiah pakibasa po mga kapatid. Jeremiah 50. Jeremiah 50, 39 to 40 po. Ano nakasabi dyan? So sinabi ni Yesaya na wala nang manahan doon, ngunit ang mga animals nandoon, ano po ang sabi ni Jeremiah chapter 50, 39 to 40. Can somebody go and read? Therefore, the Opo. wild desert beasts shall dwell with the jackals, and the ostriches dwell in it, and it shall never again be inhabited, nor dwelt in unto all generations. As Elohim overthrew Sodom and Gomorrah, and their neighboring cities, declares Yahuwah. So no one would dwell there, nor would Son of Man sojourn in it. Wow. So, no one would dwell. Malinaw po, no? But nandoon yung mga wild beasts. Okay? As Aluayam o Alua overthrew Sodom and Gomorrah and the neighboring cities, declares Yahuwah, so no one would dwell there, nor would Son of Man sojourn in it. Okay? Nakita natin mga kapatid? Was mentioned by Yesaya na wala nang makatira dyan, wala nang taong magtira dyan, only the wild animals. Nabanggit din po ni Jeremiah chapter 50, verses 39 to 40. So ang sagot, Brother Ron, ayon dito sa mga talata na ito, dahil nga sinabi wala na nakatira dyan, ayon sa mga pag-aral, ito yung sagot natin. Yung ancient Babylon, yung city of Babel, okay, is still an uninhabited ruin today. Okay? Though it is surrounded by the city of Al-Hela in Iraq. Okay? Itong old Babylon City pala, mga kapatid, ay nandoon ngayon sa Iraq. Opo. At according sa mga pag-aaral, up until today, uninhabited ruin ang tawag sa kanila. Uninhabited ruin by the city of Al-Hila, Iraq, 50 miles or 81 kilometers south of Baghdad. So itong place na Al-Hila, city of Al-Hila, diyan pala yung ancient na Babal. O yung city of Babal, nandiyan sa lugar na iyan, mga kapatid. Which is still, sinabi dito, up until this time, is still uninhabited. Wala pa rin nakatira. And that is 50 miles or 81 kilometers south of Baghdad in the country of Iraq. So, we now found out na totoo yung sinabi ni Yesaya
na wala nang manahan sa lugar na yan. Kung tingnan natin po yung maliit na lugar na kung saan nandiyan yung seat of power noon ng Babal, mga kapatid. Okay? Now, in contrast po mga kapatid, in contrast po dito is yung na-highlight na dito sa Yesaya chapter 11. At na-highlight din po ni Sister Corazon kanina yung coming of the Messiah. Sa chapter 11 verses 6 to 8, ano po yung Messianic paradise? How is Messianic paradise described? Yesaya 11, 6 to 8. Okay po? Anong naalala natin sa Yesaya 11, 6 to 8? Yung mga wild animals, naging kasama na niya ang, sino po? Ang Messiah po. Tingnan natin yung Yesaya 11, 6 to 8. Zoom in tayo doon. Nibuga na, sir. Yung mga lamb, ang mga lion at lamb ay magkasama. Oh, yun. Lion and lamb magkasama. At yung mga bata, anong gagawin sa mga bata? Sila ang mag-dominate doon sa mga ano. Sila. Even They'll play with the cobra's hole. Opo, go ahead. Oh, yes. And the nursing child shall play with the cobra's hole. See, yung mga bata playing with the cobra, playing with the wild animal. Hindi na ngayon yung paradise ni Yahushua, mga kapatid, hindi na wild yung mga animals. Maging friendly na. Maging maamo, maging tame na sila. Even playing with children. So yun po ay contrast doon sa anong nangyari sa Babal. Na kung saan wala nang taong nanahan doon, mga wild animals lang. But dito sa paradise ni Yahushua, may mga tao. At yung mga animals, hindi na sila wild, but they are now tame. Now playing with children. Nakita niyo yung contrast, mga kapatid? Papa. Now, added to that, another contrast is Zephaniah chapter 2, 14 to 15. Meaning, parallel with Yesaya na ating nabasa kanina kung ano yung mangyari doon sa uninhabited. Okay? Doon sa verse 20 to 22. Added to that, or support to that, in contrast to 11 ng Yesaya 11, 6 to 8, tingnan natin yung Zephaniah 2, 14 to 15. And then, Revelation 18 verse 2. Yung ating nabanggit na kanina. Okay po? Sinong pupunta doon sa Zephaniah chapter 2 verse 15? Can somebody go there? Zephaniah 2 verse 14 to 15. Ako, Brother Dan. Opo, salamat po, Sister Azara Bachaw. Go ahead po. This is the exultant city that is dwelling in safety, that said in her heart, I am it, and there is none but me. How she has become a waste, a place for beasts to lie down. Sister Zephaniah 2:14 po? 14, no? 14 po? 2:14 to 15. And droves. Okay, yan. Go ahead po. 14 to 15. Okay, is it okay? Is it right? Tama, And go droves ahead. shall be okay, and droves. And droves shall lie down in her midst, every beast of the nation, both pelican and bittern lodged in the tops of her columns, a voice singing at the window, ruin be at the threshold, for the cedar work is exposed. This is the exalted city that is dwelling in safety, that said in her heart, I am it, and there is none but me. How she has become a waste, a place for beasts to lie down. Everyone who passes by her whistles and shakes his fist. Okay po. Ito po, Brother Dan. Opo. So, yan po ay further elaborates kung ano itong nangyari sa Babal o Babylon, mga kapatid. Na kung saan yung mga tao magdaan doon, it becomes a byword. Okay? Bakit ba nangyari ang ganitong mga pangyayari sa lugar na ito? Become a waste,
a place of beasts to lie down. Then everyone passes by her whistles and shakes his fist. So, ibig sabihin, it becomes a byword. Ano pang nangyari? Why this place known, very powerful and magnificent noon, pero ngayon, ito na. Di ba? So, yan po, mga kapatid, ang description. Again, in contrast doon sa Yesaya 11 verses 8 to 10, 8 to 11. Now, moving on sa pinaka-last na verse natin sa nabanggit na kanina, na-highlight na natin kanina. Revelation 18 verse 2. Okay, can somebody go there? 18 ng Kazon, 18 verse 2. Ano pong nakasabi dyan? Make a conclusion po tayo about Babal o Babylon. Ano po nakasabi? 18 verse 2. Brother Nick. Opo, pakibasa po, Brother Ron. Kazon chapter 18 verse 2. And he cried with a mighty voice, saying, Babel the great is fallen and has become a dwelling place of demons, a haunt for every unclean spirit, and a haunt for every unclean and hated bird. Tuloy mo, Brad, ang verse 3. Because all the nation have drunk of the wine of the wrath of her warring, and the sovereign of the earth have committed warring with her. And the merchants of the earth have become rich through the power of her riotous living. Okay po. So, ngayon mga kapatid, ito na yung Babal na kung saan hindi lang pala looking at Babal in the historical, literal, and geographical location. Okay? But looking at the word Babal, mga kapatid, in a figurative sense, okay, o in a metaphorical sense, mga kapatid, na kung saan nabanggit ito sa Kazon chapter 18, mga kapatid, na may panahon at kailan mangyari yan? On the day of Yahuwah. On the day of wrath, on the day of judgment ni Yahuwah. But no longer particularly referring to a small place doon sa Iraq, mga kapatid. But it is now what? Pertaining to? Kanino? The entire Arats. Entire Arats. Oh, the entire Arats na po ang pinag-usapan dito. Nations na po ang pinag-usapan. Look at verse 3. Because all the nations, okay? Yeah. The sovereigns of the Arats, tinan mo yung verse 3 po. The sovereigns of the Arats, okay? Who have committed warring with her. The merchants of the Arats na naging super yaman, okay? Through the power of her riotous living. Mga kapatid, may sister tayo doon sa ibang bansa na nagpapadala sa akin dito ng mga information kung ano yung ginagawa ng mga sikat na mga aktor at mga actresses doon. Okay? Aware na po kayo mga kapatid kung ano yung mga nangyayari doon. Na ito pala ay involved po ng mga karumal-dumal na mga gawain. At dahil dyan, naging involved po yun sa mga anong ginagawa nila doon sa mga fetos, mga kapatid. Okay? Meron ganun na mga information na ibig sabihin, at yun mo yan, yung sinabi dyan na riotous, sinabi niya dyan? Riotous living. Opo, riotous living. Na yung pamumuhay nila na wala silang awa doon sa mga innocent na mga tao. Just for, just to gain wealth, mga kapatid. So, ngayon, itong 18 verse 2, sa huling mga araw, mga kapatid, Babal, the great, is fallen. Now, referring to the entire system ng Babal, na kung saan, dahil sa system na iyan, ano nangyari? Dahil sa system na iyan,
Marami ang naging mayaman. Marami ang nag-enjoy ng kanyang, ano po, wine, warring, at marami pang iba. A lot, nations nag-enjoy, have drunk of the wine of the wrath of her warring. Sovereigns of the Arabs have committed warring with her. Mga kapatid, maraming naging powerful, maraming naging mayaman dahil doon sa system ng babal na yan, mga kapatid. Yet, darating ang panahon, tingnan mo yan, has become a dwelling place of demons, a hunt for every unclean spirit, a hunt for every unclean and hated bird, mga kapatid. So, kung ano man itong bansa ngayon na kung saan nandiyan yung super involved yung system ng babal, mga kapatid, time will come, mapanis po yan. Kasali yung mga nag-involve ng warring, nag-involve ng intoxication, kumbaga gamitin nitong another term, who also enjoy intoxication doon sa kanyang system, mga kapatid. So, that being said, ano kaya, mga kapatid? What is this message to you? What is Abba Yahuwah talking to you in the light po sa ating mga napag-usapan today? So, hindi tayo dapat mag-get jealous doon sa mga wealth dito sa mundo, mga kapatid. Kasi yun po ay ayon sa system ng babal. And time will come, it will be punished. It will come to an end on the day of Yahuwah, mga kapatid. So, we should be happy. Kung anong meron tayo ngayon, we should be happy. We should be thankful. And we don't have to desire and aspire those material things, mga kapatid. Because those are the things of babal. At yan po ay magkaroon din po ng katapusan, mga kapatid. Yada Yahuwah. So anyone would like to share? Sister Diana, you have something to share po? Or yung sinabi niyo po kanina, yung mga artist, yung na-curious lang po kabot dun sa kanta nila, Plain Inside po, yung may abracadabra po. Tsaka yung nakita ko sa internet, yung background nila, may pinapaan po itong hypnotize. And then may pinapakita, may andun sa concert yung may evil po. tama. Paano namin ma-detect po yun? Yung music na may halong ritual sa evil. Ginagamit yung iba pong daw po yung Christian music na po. O nga, yung tanong mo, sister, talagang hindi madaling ma-discern yun, no? But marami tayong mga videos nag-spread out ngayon. So, kung meron kayong ganun na mga nakuha na mga information, then be alarmed lang po, be warned lang po. Kung meron kayong mga nakita, napanood na mga videos that exposes po. So I cannot tell for now, wala akong ganun, except na noon marami tayong yung mga old music na mga yung mga rock na mga music noon, di ba? Meron tayo diyan, okay? Aware na tayo diyan na kapag i-backward play natin yan, di ba? Yun po pala ay mga yan, no? Yan po pala ay sumasamba po kay Satan. Okay? Kung i-backward play mo po yung mga kanta na yan. Marami yan, di ba? Hindi ko na lang sabihin dito, no? Kasi we are being tinitingnan tayo, binomonitor tayo, mga kapatid. But hindi naman tayo natakot. But point is, laganap yan. It's a well spread out information ngayon. So kung meron kayong mga napanood, then keep it to yourself. And if you wanna share it to others, katulad nung sinabi mo, sister, then so be it, makatulong din po. Siguro one time na meron tayong na-discuss dito patungkol doon sa mga digital music, di ba? Noon meron na tayong mga na-discuss dito noon sa pinag-usapan ng mga kapatiran doon sa Assembly of Yahuwah USA. So kung ma-upload natin yon, then pwede ninyong panoorin ng mabuti yon kasi
Yun ang paliwanag sa isa sa mga expert doon na believer na ni Yahuwah din po. Of course, marami ngayon na naglabasan ngayon ng mga kanta na Yahuwah yung mga lyrics pero ginamit yung mga music nila. So, we just have to pray, mga kapatid. Have to pray tayo kasi yung lyrics ay Yahuwah po. But yung ways ng mga play ay digital. So, just have to pray and ask for wisdom kay Abba Yahuwah. Yan lang po ang sagot ko sa iyo, Sister Diana. Thank you po. Thank you po, Brother Danny. Yada Yahuwah. Opo, Brother Ron, go ahead. Regarding po dun sa na riotous living na sinabi dito sa Revelation, Opo. yung 18th chapter, yung pinabasa niyo po sa akin na Verse 3 chapter po. 2 hanggang chapter 18 verse 2 hanggang 3. Opo. Yung po palang verse 4 ang kasunod no na ang bilin sa atin ni Abba Yahuwah is Oo nga, no? Tama. Good that you come highlighted. Go out ahead of po. her, my people. Opo. Kaya po nasabi ko kanina na ang Babylonia o ang Babel is still existing because the system is still being practiced. Opo. Yung pong riotous living, yung sinabi niyo po na yung practice nila na wala silang awa Opo. sa ginagawa nila sa mga inosenteng bata, lalo na yung mga pitos pa. Opo. I personally witness yung karumal-dumal na gawain ng Babel o ng babaeng patutot. Alam po natin kung ano yun, hindi ko na po babanggitin. Wag na po. We're Opo. being nakapunta po kami doon sa mga lugar na nila, na secret nila. Ang makikita nyo po sa pader, kala nyo po nung una parang bato lang. Pag nilapitan nyo po ng malapitan, ibinauna fetus ng bata. Grabe. Alam nyo po kung saan galing yun. Yun po yung practice nila na kaya nung araw pa po talaga, although RC pa po ako nung araw, I believe in Abba Yahuwah o yung dati ko pong tawag sa kanya, yung titulo. Pero sa pari po talaga wala akong kaano-ano diyan. Kaya po nung I have an experience then sa kanilang simbahan. Everybody is coming to the person who were being called as Aba. Lahat sila nagmamano. Nung dumaan po ako, kinwestiyon ako. Sabi sa akin, hindi ka maghahalik sa kamay ko. Medyo may pagkagago rin po ako kasi ko Aba. Sabi ko, bakit ako hahalik sa kamay mo? Malay ko kung saan mo hinawak yan. Pareho lang tayong pumupunta sa Ginanong ko po talaga. I attend mass during those days, but I never look up to them or esteem them as I esteem the Abba Yahuwah. Hindi po ako hindi po ako nagbibiro. Sinabi ko po talaga yon. Ba't ako hahalik dyan? Malay ko kung saan mo hinawak yan. Opa. Ganun po. Brother Ron, nais ko pong i-highlight itong nasabi mo na verse, no, mga kapatid. Ayun na rin po sa na-highlight. Salamat po, Brother Ron. You bring this up, no, itong verse 4, no? Highlight natin kasi magandang i-ending ito kasi na-mention ito ni Brother Demetrio kanina na paano tayo maligtas. Okay, paano tayo hindi masali dito sa wrath, itong punishment na ito ng against ng Babal. Verse 4 po, siya na-highlight Brother Ron. And I heard another voice from Shamayam saying, "Come out of her, my people, lest you share in her sins, and lest you receive of her plagues." So malinaw po mga kapatid kung ano yung mensahe ni Abba sa ating lahat ngayon. Come out from her, my people. So kung nag-enjoy tayo sa warring ng mga bagay na iyan, intoxicated sa mga bagay na iyan, it's time to wake up mga kapatid. Kailangan tayong mag-come out. Kasi otherwise, kung hindi tayo mag-come out, ma-share po tayo, maging bahagi po tayo sa punishment ang kanyang kasalanan at yung kanyang plague, maging bahagi po tayo. So
Yan po, bilang mga sangkatauhan ni Ab Yahuwah na we are made apart para sa kay Ab Yahuwah. Mahalaga po sa ating buhay ngayon, ating journey ngayon, na we have to come out, mga kapatid. So, yan po. Anyone else would like to share bago tayo magtapos? Brother Felix, go ahead po. Brother Dan, siguro isang patunay na nakalabas na tayo sa system is yung hindi na tayo tumatawag sa false name. Tama po. That's Yung number one. Opo. Ayan. Tapos, kahit sa mga laws, dietary laws, aware na po tayo dyan. So, ibig sabihin, lumabas na nga tayo at yun po, unti-unti naman yun eh. Unti-unti magagawa natin kung ano ang instruction sa scripture at dapat gawin ng isang mananampalataya, magagawa po natin yan. Opo. Mayaman. Yes. Tama yun, brother. Yes. Ilan po? Okay. Tama yun, brother Felix, no? Yung pag-observe natin ng Shabbat is another way of coming out from them. Yung pagsunod natin sa mga dietary laws, yung ating pag-observe po ng feast, mga kapatid. So we no longer observe yung mga fiesta nila kasi yan po ang kanilang system. But we now observe yung feast. By the way, no, sa ating darating na feast, no, gagawin ko pa yung assignment ko na bigyan ko kayo ng mga calendar natin para maging well-informed kayo sa ating Pasak. Okay? Sa Okay, March 16 po ang ating Abib sa ating kalendaryo rito. March 16 ang ating Abib. Yung iba po 20, 21 at ibang date, no, ng March. But sa atin earlier po tayo, but I'll give you the specific date, mga kapatid. Kasi pagkatapos yan, 14 days after March 16, yan po ang ating Pasak. Okay po, Pasak and unleavened bread po. Brad Danny, yung po Abib is ating New Year. Yung, yan ang ating New Year. March 16 po yun sa atin, but yun po ang ating New Year. Opo. So malapit na po pala tayo mag-Happy New Year. Opo, Brother Ron. Yes. Magkakaroon tayo ng gathering at 6 o'clock in the morning sa araw na yan bilang celebration natin. Okay po, mga kapatid, Yada Yahuwah, sa napakagandang mga discussion dito ngayon. Maraming mga things na kailangan nating tingnan, maayos at pagtingnan at unawain, mga kapatid. Anyone else before tayo magtapos? Anyone would like to add some more? May konti lang akong dagdag. Go ahead po, Brother Dimitrio. Go ahead. Upang tayo ay makaligtas ng mga masasamang gawain na tulad ng nangyari sa Babylon. Tama naman yun. Tayo ay palaging mag-pray. Maghingi tayo ng kaalaman kay Abba Yahuwah kung ano yung tama at ano yung mali. At mangyari talaga yun, malaman natin at makaligtas tayo kung tayo ay makinig sa Ruach HaKadosh. Kasi yung Ruach HaKadosh talaga ay magtuturo sa atin kung ano ang masama at ano yung mabuti. Kasi siya ang guidance natin. At kung makinig tayo, ay talagang makaligtas tayo sa mga masasamang gawain sa mundo natin. Kasi siya lang talaga ang pangyarihan na tama natin sa buhay natin. Yun lang ang masabi ko kasi kung nangyari pa yun noon sa mga prophet at sa mga apostol, talagang mangyari pa rin sa atin ngayon. Kasi yung guidance nila noon, yung Ruach talaga. Ang guidance natin ngayon, pa rin mawala. Yung Ruach talaga. Hindi tayo magsabi na, masama yan, hindi na. Yung Ruach talagang magsabi sa atin para hindi tayo ma-identify ng AI at hindi tayo ma-identify ng masama. Kasi may Ruach na talaga ang magturo sa atin kung ano yung hindi natin gawin, ano yung hindi natin gawin. Yun lang.
Opo. So dagdag po 'yun sa tanong ni Sister Diana, paano natin malaman? So, 'yun ang sagot ni Brother Demetrio. We have the Ruach HaKadosh. Highlight po natin yung nasabi ni Brother Felix kanina. Start calling. Ito na nga po mga kapatid, ang apat na mga titik, Yahaw, Ha. Okay? So ito yung apat na mga titik sa pangalan ni Aba Yahuwah. Yahuwah. Yahuwah, mga kapatid. Ang totoong pangalan, kailangan tawagin na natin yun. No? Iwasan natin yung mga titulo. And then itong limang mga titik sa pangalan po ni Yahushua, first three letters, ganun din po. Yahaw, Shan, Ayan. Okay? Yahaw, Shan, Ayan. Ang ating babasahin po yan, Yahushua. Yahushua po, ang ating Messiah, ang ibig sabihin, Yahuwah saves, Yahuwah delivers. All esteem po and praises kay Aba Yahuwah kung wala na pong magdagdag. Okay, kung wala na po, kayong mga manunood sa Republish, nawa ito ay maging mensahe na nagbibigay ng warning, alaala at nagbibigay po ng strong encouragement na balik na po tayo sa ancient na pangalan ni Aba Yahuwah ni Yahushua at sundin na natin ang kanyang Torah, kanyang mga kautusan, observe na po tayo ng Shabbat at kanyang piyes, mga kapatid, as a way to come out from her, from the babal, mga kapatid. And all esteem, praises po kay Aba Yahuwah.